kung ako si Risa Ontiveros, talagang ilalaban ko na ako ang piliin na standard bearer ng oposisyon. Yun talaga ang magiging trip ko sa buhay. Bakit? Kasi kapag ka hindi pinresent ni Risa Ontiveros yung sarili niya as a viable option, there would be no opportunity for her. Second term na to ni Risa Ontiveros, I don't think she's going to win in the next election. Well, she cannot run sa susunod na election. So kumbaga talaga ang trajectory niya is mas mataas na position na. Yun na talaga yung trajectory na kung political career niya iniisip niya, yun na yung option niya. Ibida niya talaga yung sarili niya. Ipakita niya na viable option siya para sa mga kakamping na maging standard bearer. Whether or not ikaw ang pipiliin, hindi natin yun alam, Risa. Kasi hindi ka naman tumataas sa survey. Pero kung gusto kasi niya maging relevant at hindi siya makalimutan, kailangan niyang gawin yan. Kasi otherwise, pag nag-giveaway na naman siya kay Mama Lenny, magiging dilema siya alam mo yun? Yung magiging bridesmaid na lang siya forever. Never the bride. Magiging ganun na lang siya. So, at this point, I think Risa is maximizing her opportunity in such a way na pinupush niya yung luck niya. And sa totoo lang, if you're going to look at the Risa Ontiveros political career, if you would like to consider yung kanyang political career sa kanyang mga choices, tama yung ginagawa niya ngayon. Na magpapansin ka lang na magpapansin. Try until you succeed at ikaw ang piliing standard bearer ng yellow pink. And luckily, kung kunwari, mapili ka rin ng BBM administration na maging standard bearer, o edi more chances of winning ka. Pero syempre, in the grand scheme of things, pag pinasok mo na si Sara Duterte sa equation, talo ka talaga. 'Di ba? Pero at least, matalo ka man, na ipakita mo na viable choice ka para sa mga anti-Duterte. As much as I hate the Limas English, mas pet peeve ko yung Tagalog ni Risa. Ayun sabi, sako na. Habulan. Ako sa'yo, Risa. Diyos ko, sobrang arte. Parang di ka naman ganyan mag-Tagalog dati. Anyari sa'yo? Paka-arte mo. May pinapakalat mga kakampings na may latest survey daw ngayon na nasa 30s na daw si Risa. My God, you go to the streets, you ask people, sino ang choice nila. Pwede nilang lokohin yung sarili nila forever. That is why yung ganitong klaseng survey, yung mga commission survey showing na ang laki ng survey nila, ang taas nila, NSO, ganyan. This can very well be negated by Kalye surveys. And so, I hope yung mga vloggers na Duterte aligned, keep on doing Kalye surveys. Kung gaano sila kadalas magpa-commission survey, ganun rin dapat tayo kadalas magpa-Kalye survey para magkaalaman. Diba? Fake it till you make it ang style ni Risa. Kasi parang sa total, wala namang talo kay Risa kung sakasakali. Biruin mo, kung hindi siya piliin, o di fine, wag siyang piliin. Paano kung piliin siya? Paano kung sabihin na natin na, kasi imposible namang walang zero support si Risa. Magkakaroon pa rin siya ng support dun sa anti-Duterte flock. Magkakaroon pa rin siya ng support. So therefore, magkakaroon pa rin siya ng access sa campaign funds. So, kapag siya yung naging standard bearer ng mga DDH, of course, mas malaki yung campaign funds niya. Pag hindi siya yung naging standard bearer ng DDH, may campaign funds pa rin siya. Maliit nga lang. So, walang talo si Risa. Walang talo yung bulsa ni Risa dyan. Fearless forecast, si Lenny Lugaw ang standard bearer ng Bangag Admin. Todo ligaw sila kay Lenny Lugaw gaya ng 500 million donation at pagiging UHC ng Naga. Mukhang walang namang prinsipyo si Lenny. Tingin ko naman si Lenny, yung style rin ni Lenny na nagpapapilit is also a good call sa part ni Mama Lenny yun. Make the best out of the situation, di ba? O you get a lot of money from Bongbong Marcos, paligaw-ligaw ka, ganyan-ganyan, pakipot ka muna. Kumbaga, don't give your pek-pek right away. Di ba? Pasabikin mo sila sa pek-pek mo. And then, pagdating ng eleksyon, saka ka magsabi, ganun. So, in the first place, kung ako rin naman si Lenny, ang unang-una kong consideration dyan, ako lang naman ang may boto dito wala namang iba na merong boto sa mga anti-Duterte, si Lenny lang. So, afford ni Mama Lenny na maging bratinela, 'di ba? So ngayon, kung kunwari si Lenny hindi siya tutuloy mag-president, makukuha pa rin niya yung mayorship ng Naga next election, 'di ba? And kapag kunwari pinili niyang maging mayor, that is actually good points for Lenny Robredo. And I think she will get more respect
kahit dun sa mga Duterte supporters if she's going to continue becoming a mayor of Naga City. Mas makukuha niya yung respeto kasi ibig sabihin, okay, seryoso si Mama Leni sa public service. So ibig sabihin, talagang gusto niyang gumawa ng Exhibit A. 'Di ba? And if she would be able to turn things around for Naga City, that's good for her politically. Yung long-term na effect niyan sa political career niya is way better kesa tumakbo siya sa national and ang benefit naman kasi pag tumakbo siya sa national, sigurado siya na sa kanya talaga lahat pupunta ng campaign funds. Yun naman yun. So, sa totoo lang, among the DDH, si Mama Leni yung pinakawalang talo at siya yung siya yung in the best position sa lahat ng DDH. Siya yung pinaka magbe-benefit. If she wants to run as president, I'm very sure she would be able to keep her core support. And yun nga, pwede pa siyang ligawan ng mga ng mga non-yellow pink elements like sila Bongbong Marcos and things like that, ganyan. And then, kung hindi naman siya tutuloy at magiging mayor siya, kung magtsatsaga si Mama Leni at hindi siya tatakbo bilang presidente, at siya ay mananatiling mayor ng Naga, which is I think ako Mama Leni, I suggest you stay as Naga mayor. Mabilis lang naman ang 9 years, nakaka3 taon ka na. Go for 9 years. Magano ka, baguhin mo ang Naga, magkaroon ka ng parang real change sa Naga, real progress, and things like that. And if you have an Exhibit A, diba, magiging mini Duterte ka, na mga taga-Naga mismo ang magtatanggol sa'yo kung ano man yung mga nagawa mo para sa Naga. Diba? But of course, it has to be really, really felt by the people of Naga. Ganun. But I mean, sa akin, kung talaga namang competent ka at magaling ka, that's your best route. Kasi pagka ganon, you would be remembered as someone na talagang may legacy. As if naman kaya ni Leni, tamad din naman talaga yan, tanga pa, sabi ni Andrea Paz. Well, ang sa akin, let's take it at face value yung mga sinasabi ng mga pink. O sabi nyo, magaling si Mama Leni. Sabi nyo, masipag siya. Sabi nyo, kaya niya. Then stay as mayor of Naga and then show it for sure. Diba? So Naga is going to benefit from you. Kasi Mama Leni, kapag ka na-turn around mo ang buhay sa Naga, at meron ka ng Exhibit A, yung yabang ng mga sumusuporta sa'yo, magkakaroon na ng laman. Ngayon kasi, yung mga sumusuporta sa'yo, mayabang lang. Pero wala naman silang talagang maipagmamalaki. So for me, if they are going for political relevance, and if they are trying to make themselves appear as worthy opponent, you need to show an exhibit. Ang problema kasi, wala man kasi kayong patience kasi nga, ang gusto ninyo, instant. Gusto nyo paniwalaan kayo kahit wala kayong ginawang mabuti sa Pilipinas. 'Di ba? Kahit wala naman kayo pang Exhibit A, kahit wala naman pa kayong mga pinakita na talagang resulta, gusto nyo, kayo na yung pipiliin. And just like the old yellow politics, ang gagawin ninyo, since hindi kayo kagalingan, sisiraan nyo na lang yung kalaban. Joey, sinalubong ng protesta si Bangag sa Japan. Good job sa mga Pilipino sa Japan. Correct, nakita ko. Oo, pag-usapan rin natin mamaya yung Pax Silica, no? Kasi I saw a content from a geopolitical observer talking about Pax Silica and how the United States is recolonizing the Philippines to fight against China. Ang significant dito is foreign observer to, foreign geopolitical observer to, and that is how they perceive it. So ngayon kayong mga Pilipino, ano gagawin nyo? 'Di ba? Kasi nadidistract tayo sa Senate nadidistract tayo sa impeachment Pero huy, yung CDO hindi na sa atin. Yung Cagayan de Oro ay ang punong-puno na ng mga Amerikano. Kailan po ang Senate mag-hearing about flood control, Miss Joey? Lapit na tag-ulan at tagbaha, mga tao gustong-gusto nang malaman sino big fish at involved sa flood control. Yeah, I really hope that they're going to start it soon. I think Senator Pia Cayetano is studying it thoroughly. But we have to watch every single Blue Ribbon Committee investigation. And we really have to approach it in such a way na malaman ng lahat ng kababayan natin kung gaano tayo ninanakawan ng mga tao sa gobyerno. May ka-work ako, galit kay PRRD, niloloko daw DDS. Sabi di tatakbo pero tumakbo naman sa president. Sagot ko, anong say mo kung biglang tumakbo si Leni after magpapilit? Eto kasi, yung mga ganitong statement, yung parang, sabi niya hindi tatakbo. Kayo yung naniwala na hindi siya tatakbo.
Kasi kami, nung sinasabi sa amin ni PRRD na hindi siya tatakbo, pinipilit namin siyang tumakbo. So sa perspective ng mga Duterte supporter, walang lokohan na nangyari. Ang nangyari is that PRRD answered the call of the people. 'Di ba? Kayo, naniwala kayo kasi ayaw nyo siyang patakbuhin.